So ayun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 48,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, lalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung kanilang terms or months nila and then yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025? Comment nyo naman yan. And para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo dito sa motorcycle ko. Para at least meron tayong information or ma-share sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? Para dito sa bagong nakita natin, no? Meron kasi tayong nakitang bago dito na Monarch na TM150. So, pakita ko na lang din sa inyo mamamaya kung ano yung itsura ng ibang Monarch 150. Kasi itong kulay na to, ngayon ko lang din nakita. Kasi yung 175 na kulay green, meron na tayo. And then yung 125, alam ko meron na tayo. Pero, ayun na nga, papakita ko sa inyo yung presyo nitong TM150 ng Monarch. So, ayan, napakaraming available ngayon dito. Yan yung mga 150cc. Meron tayong kulay blue. Meron din tayong kulay red. So, Skygo naman dun sa tapat. Ayan, dun sa kabila. And then, yun nga, yung presyo nito, pakita ko na lang din sa screen para at least dun sa mga gustong kumuha, pwede nyong kontakin na agad direct dito sa branch ng Baliwag. So ayun na mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 46,500 para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng cash. At kung gusto niyo naman ng hulugan, papakita ko na lang din yun sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung kanilang months or terms. Okay, so meron pa yung rebate. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Sa kanyang presyo, sa lahat naman na nakagamit na ng ganito, pwede nyo i-comment dyan sa baba para at least meron tayong idea sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo naman yan. Presyo neto, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ngayong 2024 ang King 150 ng Skygo. So, sa tingin nyo, sulit nga ba? Sa lahat ng mga naghahanap ng mga pang-tricycle, pang-custom, pwedeng-pwede ang isang to. At kung napapansin nyo, halos may pagkakahawig siya sa Monarch 150 or TM150. Opo, may pagkakahawig talaga. Pero, meron din to na iba rin yung kay Monarch, iba rin yung kay Skygo. So, yun nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025? Ito ay nagkakahalaga ng 50,900. Sa tingin nyo, sulit nga ba yung kanyang presyo? Ipapakita ko na lang din nyo sa screen nyo yung kanilang down payment at yung terms nila. At syempre, meron yung rebate. So, comment nyo sa baba kung sulit nga ba ang kanilang presyo. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos yan, di ba? So get out my way, I'm here to stay. You can try another day, yeah. 'Cause I love the taste of winning the race. Gold medal, first place, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. I'm a vet, 'cause I work with every breath. Man, I love the taste of sweat. I won't have any regrets. So ngayong 2025, ngayon ko na lang ulit mauupuan itong Star X 155B. And syempre meron tayong kulay blue dito and then kulay red. Okay, so ngayon, 5'2" ang aking height. Center stand muna natin. Side stand muna natin. Yun, no? So, ramdam natin yung bigat ng motorcycle. Pero, tingnan natin kapag naupuan na natin. So, ganyan ang kapag naka-side stand siya. So, 5'2" ang aking height. Upuan natin. Baka may mga gustong bumili ng motorcycle na kagaya ko yung height. Ayan. So, unang upo natin, ramdam na agad natin yung lambot ng upuan. Gusto ko yung lambot ng upuan niya. Hindi siya masakit sa puwet. Tapos yung bounce ng shock nyo sa likod, maganda, oh. Sa harap, hindi siya ganun kaganda yung bounce, pero siguro ganyan talaga siya. Yan, napakakapit. Di ba? Pero dito sa likod, ang ganda ng bounce ng kanyang shock. So, turning radius niya, hindi naman siya ganun kalawak. Saktuhan lang din. Ayan, pang ano lang, pang U-turn lang. So,
Ganyan. So, medyo naka-upright position din tayo rito. And then, maluwag talaga. Kaya yung iba rito, kasya dito, yung apat nga, sinasakay nila rito eh. Di ba? Pero yun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin si Motorstar Malolos. Ilalagay ko yung contact number nila dyan sa screen nyo. And then, pwede nyo rin akong kontakin sa aking Facebook page para at least ma-assist ko kayo dito sa branch nila. Okay? So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle pang tricycle? Goods na goods to. 150cc. Okay? Ayos. So, center stand natin, medyo mabigat yung motor kapag itatayo or ano eh. Tapos medyo mahirap din siyang itanggalin sa center stand. Pero ayan, medyo mabigat nga siya. Ayos. Make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You gotta let go of those who don't belong in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one time, one time. You gotta work till you win it. So ayan, sakyan natin. Unang sakay para sa Monarch TM150. Ito yung itsura natin. Ganito ang itsura niya kapag naka-side stand. Okay naman siya. So 5'2" ang aking height. Sakyan natin. Para dun sa mga nagbabalak na bumili ng ganitong motorcycle. So medyo sobrang tingkayad pero magaan naman yung motorcycle. Kaya kahit sa traffic hindi tayo masyadong mahihirapan. Ang gagawin nyo lang, taas nyo yung isa nyong paa dito sa may brakes, kasi usual naman talaga na nakaganyan talaga dapat, kasi kailangan nating alalay dito ng brakes. So ito naman, front brake, napaka smooth naman ng kanyang shock dito, oh. Shock naman sa likod, medyo natitigasan ako pero adjustable naman siya, so pwede nyo adjust. Pero yun na nga, kasi makapal naman yung ating foam dito, kaya okay lang din naman yan. Okay, sa long ride napaka smooth lang na ito, tapos napaka suwabe lang din. Kung hindi naman kayo masyadong sa speed, hindi kayo masyadong maselan, pwede to. Turning radius malawak din siya. Ayan, mukhang hindi ka rin bibitinin nito pagdating sa mga liku-liko. Ayan. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang or kontakin nyo na lang yung number na nandyan sa screen nyo para at least direct na kayo na contact dito sa Skyga Baliwag branch, dito sa bagong branch nila. Okay, napakaluwag ng branch nila dito ngayon. So ayan, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle, pan tricycle, business type, all goods to. Monarch yan. Okay, ayos. Center stand natin, yun, ayos din. So yun ang upuan natin, itong Macho TC150 ngayong bagong taon, ngayong 2025. So last time, meron tayong update vlogs para sa TC125. So ngayon 150 naman. So halos tingin ko hindi naman sila nagkakalayo ng seat height nila. So 5'2" ang aking height. Upuan din natin. Yun, Okay. Ayan. So same lang din naman. 'Di ba? Sobrang tingkayad. Pero kapag na tayo dito, yung paa natin na itaas na natin. Ang ganyan. Ganyan ang itsura natin, lalo na kapag sa traffic, ganito yung itsura. Okay. Madali lang din naman siya i-manage. Okay. Manageable naman siya. Lalo na sa mga ganitong motorcycle na sobrang daan din talaga nito. Alos hindi nalalayo yung kanilang weight. Okay. So, sa kanyang shock, halos same lang din yung feeling.
And then, sa likod, sobrang tigas. Siyempre, apat yung shock niya sa likod. So, kaya nga sinabi ko last time, pwede yung tanggalin yung dalawang shock dito sa likod para at least hindi masyadong matagtag. Okay? So, ayan, sa turning radius, ayan, hindi naman siya, saktuhan lang din. Okay? Pag U-turn tayo rito, hindi tayo masyadong mabibitin. Pero, ayan, saktuhan lang din to. Ang maliit lang, magaan yung motor. Diba? So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ni Rusi Kapihan dyan para at least direct na kayo na mag-inquire sa kanila. So, ayun. Puntahan nyo na lang dito and then sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle ngayon 2025? Ayos na ayos yan. Center stand natin. Yun, no? Okay? Ayos. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over. Not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required. My brain knows how to decipher the messages, looking brighter. Already paid up the pipe, but my game is getting much tighter. I feel my body on fire. Now it's game time. Alright. Unang upo dito sa Skygo King 150. Ganyan ang itsura niya kapag naka-center stand. Side stand naman natin. Ayan ang itsura natin dito. So, tingnan natin kung same height ba sila ng 175 ng Wizard dito sa King 150. So, sakyan na natin. Ito ang unang upo dito sa 150cc. Uy. Napansin ko agad natin dito na mas malambot yung upuan ni 175 compared dito sa 150. Yun yung napansin ko agad. Pero abot natin siya. Itaas lang natin yung ating isang paa dito para hindi tayo masyadong mahirapan lalo sa traffic. Ganyan yung itsura natin. Okay, tingkayad tayo rito pero madali natin siyang i-handle. Hindi naman siya ganun kabigat, no? Kayang-kaya natin siyang i-maneuver. Ayan. Sa shock, medyo may naririnig akong konting ingay. Ayan, so syempre honest review tayo rito eh. Ayan, malambot siya, maganda yung kanyang shock, malambot. Tapos yung sa likod, ayan, ramdam nyo ba? Kita nyo ba? Ayan, okay naman, mukhang okay naman. Pero mas maganda siguro to kung meron tayong angkas, mas ramdam natin yung shock dito sa likod. Pero kung medyo gusto nyo nung mas matigas pa, dagdagan nyo ng shock. Okay, turning radius, malawak din naman siya pero hindi siya ganong kalawak. Siguro sakto lang na pang U-turn, hindi ka mahihirapan dito. Pero ayan, datingan natin dito. So sa lahat na ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa Skygo Baliwag. Pwede nyo akong kontakin para at least maibigay ko sa inyo yung contact number nila at kung mag-i-inquire kayo para at least, di ba, makatulong tayo sa Skygo na sa sales nila. Okay, so ayan, try natin i-center stand kung magaan din ba siyang i-center stand kasi yung iba nahihirapan eh. Yun diba? Ayos. It's showing the feelings, they keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe, dedicated to believe. Streets that they called home, not for the weak, left out in the cold. Watched out a sheep. So ayan, ngayong 2025, upuan pa rin natin itong Euromotor Dan Harry 150. So para sa 5 to na kagaya ko, upuan pa rin natin to. At para at least makita nyo, meron kayong reference, diba? So ayan, side stand muna natin. Yun So ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Gusto ko yung pormahan niya pag naka-side stand. Mukhang safe naman siya pagdating sa parking. So ayan, tingnan natin, abot ba na 5'2"? Tingnan natin, ayan. So ito na, malalaman na natin. Ayan, sobrang tingkayad eh, no?
Ayan, pero hindi tayo naka-boots kasi ngayon. Pero magaan yung motor, kaya nating i-manage yan. Wala nang problema yan. So, technique lang yan. Meron naman tayong basic technique para dyan. Okay, kabilaan lang yan. Kung paano natin siya i-handle na maayos. Hindi tayo masusubsob or hindi natin siya maitutumba. Okay? So, ganyan ang itsura natin. Siyempre, nakaalalay tayo yung paa natin dun sa brake. Okay? Yan, dito sa rear brake. So, yung shock niya, yan, maganda yung bounce ng ano na to, shock oh. Sobrang lambot, di ba? Tapos sa likod din, lambot din. And then yung upuan niya, nasa gitna lang, hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Saktuhan lang din naman. Sa turning radius niya, hindi rin siya ganun ka lawak, no? Pero sakto lang din to. Para sa mga U-turn, di tayo mabibitin. Sa mga singit or sa mga traffic situation natin dito. Ayan. So, ayan. Sa OBR naman, maluwag din. Tapos, malapad din. Pwede kang magsakay dito ng ilan to? 4 yata kasya rito. Diba? So, ayan. Para naman dun sa lahat ng mga kukuha ng ganitong motorcycle ngayon 2025, pwede nyo kontakin yung contact number dyan ng Mitsubishi San Rafael branch para at least rekta na kayo na mag-inquire sa kanila, or pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page para at least ma-assist ko kayo sa branch na to. Ayos siya, diba? So, center stand natin. Pag ganito medyo mabigat eh. Diba? Pero pag sakay na natin, hindi naman siya ganun kabigat. Pero center stand, magaan lang. Ayos. So ayun na mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.